Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. Kung bago ka lang sa channel ko, ako po si Jackie. Nag-upload po ako ng mga video about sa aking life experience, sa aking journey, sa aking pagtatrabaho dito sa ibang bansa bilang isang domestic helper o OFW. At ngayon nandito ako sa Riyadh, Saudi Arabia. For today's video, ang topic na ibabahagi ko sa inyo ay galing sa comment ni Kabayan Nedet. Shout out sa iyo Kabayan. Ito ang comment mo. Dalawa yung comment mo sa previous ko na video. So, babasahin ko. So, ito yung unang comment mo. Kabayan, pag ex-abroad ka ba, madali ka lang makakuha ng employer. At pangalawang comment mo naman, Kabayan, ex-abroad pa ako, bigyan mo nga ako ng legit na agency at mabilis magproseso ng requirements para makaalis agad. So, ito yung comment mo, Kabayan, sa previous ko na video. At ang isi-share ko sa inyo ay based lang sa aking experience. So kapag ex-abroad ka Kabayan, ang advantage lang naman yan ay hindi ka na kukuha ng passport at hindi ka na magtitesda. Kumbaga yung ibang requirements mo ay hawak mo na. So yun yung mga advantage kapag ex-abroad. At hindi ka na mahirapan sa pagkuha ng mga requirements kasi may record ka na sa DMW or POAA. So ang mga rason kung bakit matagal makaalis ang isang aplikante, for example, may problema siya sa mga papilis niya, mali yung pangalan niya, na-hit siya sa NBI, nagka-problema siya sa medical. Yun yung mga rason kung bakit matagal makaalis ang aplikante. At may iba naman na matagal siyang naselect ng employer. So, yun yung mga rason. So kapag na-hit ka sa NBI, so kailangan mo pang intayin ng ilang weeks kung kailan ang schedule mo, kung kailan ka pababalikin ng staff ng NBI, kung kailan nila sabihin sa iyo na babalikan mo na lang to sa mga ganitong date para makuha mo siya kasi na-hit ka. So tulad ko, ex-abroad din ako, nag-apply ako sa aking agency, August 4, nakaalis ako ng October. Dahil na-hit ako sa NBI at na-unfit ako sa medical, pero hindi naman malala yung problema ko sa medical. Kumbaga, nagka-problema lang ako sa mata kasi doon ako nag-medical sa medicines at may pinabasa sila sa amin na sobrang liit talaga na letter. At hindi namin sila nabasa. Marami kami, hindi namin nabasa kaya ang sabi sa amin, kumuha daw kami or bumili daw kami ng eyeglass nila para fit to work na daw kami. So, ang rason ko, ang ginawa ko, ang sinabi ko doon sa staff ng clinic, sabi ko ma'am, wala po akong pera kasi 180 yata yung halaga ng isang salamin. So, at that time, pamasahe lang yung dala kong pera at nagsabi ako sa staff ng clinic na ma'am, wala pa akong pera. Sabi ko, pamasahe lang yung dala ko. So, hindi ako makakabili ng eyeglass. So, na-unfit ako, pero nagawa naman ang paraan ng agency. Na-i-weave naman nila. So, nagpasa ako ng waiver at yun, na fit to work na agad ako at nag-proceed na ako for vaccine. So, yun lang yung mga rason kung bakit matagal makaalis ang isang aplikante. So, sa NBI naman, na-hit din ako sa NBI. So, matagal din akong nakapagpasa ng NBI. At nung nag-biometric na ako, ilang beses akong pabalik-balik sa biometric kung saang lugar nila ako pinapunta. Nung una, pagpunta ko sa lugar kung saan ako magbabiometric, wala doon yung pangalan namin. So, pumunta lang kami doon, nagbayad pa kami sa aming mga bag nung iniwan namin. Nagbayad pa kami dahil sa building na yon, kapag mag-iwan ka ng gamit, magbabayad ka. So, nagbayad kami at pumasok na kami doon sa room kung saan magbabiometric kasi bawal doon pumasok kapag may dala kang bag, may dala kang cellphone, may dala kang wallet, mga bagay na dadalhin mo, bawal doon. So, hindi pwedeng makapasok sa loob ng room kung saan magbabiometric. So, para makapasok kami, iniwan namin at nagbayad kami. So, marami din kami noon
At pagpunta namin doon, ang sabi sa amin, wala doon yung pangalan namin. Wala sa computer yung pangalan namin. So, ang ginawa namin, bumalik na naman kami sa opisina at nagpa-reschedule na naman ulit ng biometric. So, matagal din siya. So, kaya ako natagalan makaalis dahil nahit ako sa NBI at sa biometric, doon ako natagalan. Kasi kung naka-biometric lang ako kaagad, mabilis akong makaalis. Pero siguro may rason yon kung bakit nangyari yon na na-delay yung pag-alis ko. Kaya natagalan yung biometric ko. So, yun yung nangyari. Kaya natagalan din akong makaalis. So, umabot din siya ng 3 months. Usually kasi kapag ikaw ay isang aplikante, mag-a-apply ka, kung wala kang problema sa mga papilis mo at masilik ka kaagad ng employer, may mga aplikante na nakaalis 1 buwan lang or 2 buwan, nakaalis na sila. Pinakamabilis na yun. Pero kung ikaw ay may problema sa iyong mga papeles, may problema ka sa medical, may problema ka sa pagbabiometric mo, at may problema ka rin sa NBI mo, matagal ka talagang makaalis. May isang kaibigan din ako or kasamahan ko sa agency na natagalan din siyang mag-biometric. Kasi yung kamay niya, nung nag-biometric na siya, hindi makita sa machine. Kahit nilagyan na niya ng alcohol or pinunasan niya ng tissue, hindi pa rin siya makita sa machine. So, pinabalik na naman siya ulit, pinabiometric na naman siya ulit. So, may mga ganun talagang pangyayari na hindi natin maiwasan habang nag-a-apply pa tayo. Kaya i-consider na lang natin kapag mag-a-apply tayo, ang pinakamabilis talaga na proseso niyan ay 3 months. 3 months, makakaalis ka na talaga. Matatapos mo nang makumply yung mga requirements mo yan sa loob ng 3 months. Kaya pag lumagpas ka na ng 3 months, mag-isip-isip ka na. Kasi ang usually talaga na pagpuproseso ng isang aplikante ay 3 months lang. So kapag lumagpas ka na ng 3 months, siguro yung agency mo may problema. So yan yung sagot ko sa tanong mo, kabayan. So yan yung sagot ko sa unang tanong mo. Nakadepende talaga yan sa employer. Kung mabilis kang masilik, makakaalis ka kaagad. So ang agency, kung marami silang counterpart na agency dito sa ibang bansa, maipasa nila sa ibang agency yung biodata mo. Kung halimbawa, hindi ka nasilik kaagad dito sa isang agency na counterpart nila, ipapasa ka nila sa ibang agency. So, mabilis kang makaalis. Wala kang problema sa mga papilis mo. So, yun yung sagot ko sa unang tanong mo, kabayan. Maraming salamat sa iyo at pasensya na dahil minsan paulit-ulit na yung mga sinasabi ko. So, next naman na tanong mo, ang gusto mong ibigay ko sa iyo is yung legit na agency. So, i-share ko sa iyo, kabayan, yung agency ko ngayon. Hindi ko alam kung magustuhan mo, basta i-share ko lang kung ano yung agency na in-applyan ko ngayon. Marami akong mga agency na napagdaanan. Yung agency ko nung una is GIMC. Iwan ko lang kung active pa sila ngayon. At yung ano naman, pangalawa is yung MMML. Pangalawa or pangatlo, hindi ako nagkakamali. Kasi marami akong in-applyan na agency. Bago ako pumunta dito sa Saudi Arabia, nag-apply ako sa King's Manpower para Hong Kong naman yun. Makikita mo siya sa Remedios sa Manila. So, nasa highway lang siya. Mabilis mo lang siyang makita dahil nasa highway lang siya. So, nag-apply ako. Hong Kong sana ang in-applyan ko. Sa King's Manpower. Pwede nyo rin siyang i-search sa Facebook. So, nag-apply ako doon.
Ang naging problema ko naman doon is yung religion ko. Dahil ako ay isang Seventh-day Adventist, hindi ako kumakain ng pork. So, yun yung naging problema ko doon. So, nilagay ko sa biodata ko is yung religion ko. Tapos, nung in-interview na ako, ang sabi nung staff ng King's Manpower ay hindi raw ako pupwede dahil sa Hong Kong daw, ang mga employer ay kumakain ng pork. So, hindi ako tumuloy doon, nag-back out ako, at nakagastos na rin ako doon ng pamasahe at saka yung pagpapotocopy ng requirements. So, na-share ko lang, isisingit ko lang sa inyo ng konti yung experience ko sa pag-a-apply ko. At nag-apply din ako sa Maris. Maris na agency, Hong Kong naman siya. So, doon, nabidyohan ako doon para ipasa sa Hong Kong nila na agency. Nabidyohan ako doon at yung video na ginawa ay interview, question and answer. So, in-interview ako ng staff, tapos sinagot ko siya at yun, binidyo nila ako. Tapos, at yun ay naka-video, tapos ipinasa nila yun sa kanilang counterpart na agency sa Hong Kong. Ang naging problema ko naman sa sobrang dami ng aplikante, sobrang tagal. Palagi na lang nilang sinasabi na mag-report ka sa agency for interview. May interview sila. At nung tinawagan nila ako, nung una, hindi ako nakapag-report dahil masama yung pakiramdam ko. Cavite pa ako nakatira, tapos yung agency ay nasa Manila. So, malayo siya. So, kailangan mo talaga na wala kang karamdaman kapag pumunta ka doon kasi kung masama yung pakiramdam mo, wala ka din sa mood na magpa-interview. At baka magkamali ka lang sa pagsagot ng mga tanong nila. Hindi ako nagpunta. Sinabi ko doon sa staff na tumawag sa akin na masama yung pakiramdam ko, may lagnat po ako. So, hindi ako makakapunta. Sa mga sumunod na buwan, hindi na nila ako tinawagan. So, nag-back out din ako doon. So, gumastos na din ako doon nung pumunta kasi ako doon at gumawa ng video. Nagbayad din ako ng 40 pesos ata yun, kung hindi ako nagkakamali. At gumastos na rin ako doon sa pamasahe. Naligaw pa ako. So, malayo pa yung nilakad ko dahil naligaw ako. So, Maris Manpower yung in-applyan ko at King's Manpower yung in-applyan ko na agency para Hong Kong naman yun. At ang agency ko ngayon, i-share ko sa iyo kabayan, hindi siya perfectong agency, pero legit siya. Legit siya na agency. Nag-apply ako sa kanila, kung hindi ako nagkakamali, August 4. Nakaalis ako October. Dahil nga sa mga nangyari na hindi ko ini-expect. May passport na ako, na-hit lang ako sa NBI, at yung biometric ko ay matagal dahil paulit-ulit akong pumunta doon sa lugar. Gaya nga ng nasabi ko sa inyo kanina, nung una kong pumunta sa lugar na sinabi nila, wala ako sa computer nung tiningnan ng staff. Pagsabi ko na ako po ay si ganito yung name ko, sinabi ko, at ito yung sinabi ng agency, nung tiningnan na nila sa computer, wala yung pangalan ko doon. Kaya hindi ako natuloy. So, nung next naman na pag biometric ko sa Magallanes na, yun naging okay na. Pero nagka-problema din ako ng konti sa mga kamay ko dahil malabo siya sa machine. So, buti na lang, nung nilagyan ko siya ng alcohol at pinunasan ko ng tissue, naging okay siya. So, yun, nakapag-biometric ako. Kasi dito sa Saudi Arabia, pag dito ka mag-apply, kailangan mo kasi mag-biometric. Medyo stricto kasi sila. Kailangan mong mag-medical, kailangan mong tumuwad sa medical, kailangan mong kumuha ng NBI. So, sa NBI din, na-hit din ako. So, siguro more than 1 week yung inintay ko para makuha ko ulit yung NBI ko. So, yun yung naging problema ko. Sa medical naman,
Okay lang naman yung medical kasi hindi naman masyadong matagal yun. Kasi whenever lang yun ng agency. Kasi sinabi ko sa agency na, sinabihan kasi nila ako na kailangan kong kumuha ng or bumili ng eyeglass nila. So wala akong pera that time, kaya hindi ako nakabili ng eyeglass nila. So ang sabi ko na lang sa staff ng agency, sinabihan ako na kailangan kong bumili ng eyeglass para permahan nila para mapit to work ako. Pero wala akong pera, sinabi ko sa staff ng agency, sa secretary. Kaya nagsabi siya na i-waiver na lang nila. So nagpasa ko ng waiver, pinanotary ko doon, agency lahat ang gumastos noon, at pinasa ko doon sa clinic. Yun, pinarmahan na nila at nag-proceed na ako sa vaccine. Nag-vaccine ako sa Vito Cruz, malayo siya. Sa medicines ako nagpa-medical, pero nagbabaksin ako sa Vito Cruz. So, malayo. So, kailangan mo talaga ng pamasahe, kailangan mo ng allowance kapag mag-apply ka. So, ang agency ko kabayan ay Global Pro. Ito yung agency ko sa Pilipinas. I-try mong mag-apply. Subukan mo lang kung magustuhan mo yung agency ko. Kita pinipilit na mag-apply ka sa agency na to. I-try mo lang mag-apply kasi itong agency na to ay legit. Sa tanong mo naman sa akin, bigyan kita ng legit na agency. So, hanapin mo na lang dyan sa agency. Pag nakapunta ka, i-search mo siya sa Facebook. Kung hindi mo alam yung address, basta sa ano lang siya, sa Mabini. Tapos, hanapin mo lang sa Mabini yung Cow Grill. Malapit lang siya sa Cow Grill or sa BDO na bangko. Malapit siya. Global Pro Multi-Service. Ang kulay ng building is blue. Sa Mabini, lumiko ka lang dyan, hanapin mo yung Cow Grill. Itanong mo yung Cow Grill at kung makita mo yung kulay blue na building, yun na yun. Yun na yung agency ko. Nasa second floor siya. Second floor at third floor. So, mababasa mo naman, Global Pro Service Incorporation. Hanapin mo lang yung secretary ko na si Sir Iber. Si Sir Iber. Yun yung secretary ng agency ko. Sa agency kasi na yan, may nakuha akong cash assistance na 15,000 pesos. So, itry mo lang kung gusto mo talaga na mag-apply sa agency na yan, legit yan na agency. Mabilis lang naman magproseso yung agency na yan. Kaya lang ako natagalan dahil nagka-problema nga ako sa biometric at sa NBI ko. Kaya ako natagalan. Pero sa pagproseso nila, mabilis lang silang magproseso. So, ito yung agency ko sa Pilipinas, Global Pro Multi-Service. Tapos, dito naman sa Saudi, ito yon, Dermatug. So, ito yung t-shirt na binigay nila. Sinuot namin nung nag-flight kami, papunta kami dito sa Riyadh, Saudi Arabia. So, ito yung agency na i-recommend ko sa iyo na kung gusto mong itry na mag-apply, pumunta ka doon sa Mabini. Sa Mabini siya. At itanong mo lang kung saan yung Global Pro Multi-Service na agency. At hanapin mo lang si Sir Iber. Kasi sa agency na yan, may cash assistance silang binibigay. Iwan ko lang ngayon kung nagbibigay pa sila. Pero sa time na nag-apply ako sa kanila, may natanggap ako na cash assistance na 15,000 pesos. So, not bad. Makakatulong na sa atin yon sa ating pag-a-apply, sa ating pamasahe. Kung gusto mong mag-advance, magbali sa secretary, sabihin mo lang na kailangan mo ng pera para sa pamasahe mo, bibigyan ka naman niya. Sabihin mo lang na sinabi ko, Jackie, yung pangalan ko. Sabihin mo lang na nakita ko yung video ni Jackie na nagsabi siya na
mag-apply ako dito. So, itry mo lang kabayan. Global Pro Multi-Service na agency. Legit yan na agency. At mabilis lang silang magproseso ng mga requirements or papeles. So, kung hindi lang ako nagka-problema sa aking biometric at sa aking NBI, mabilis akong nakaalis. Kasi ex-abroad din ako. At nasilik naman ako. Nagpirma ako ng kontrata September. So, August ako nag-apply, September ako nakapirma ng kontrata. So, mabilis lang silang mag-process ng requirements at mabilis lang ako nasilik ng employer. Nagka-problema lang kasi talaga ako sa aking biometric at sa aking NBI. Kung natagalan makaalis, umabot siya ng almost or more than 3 months. So, kung hindi ako nagkakamali. August kasi ako nag-apply, October ako nakaalis. So, yun lang kabayan, yung sagot ko sa tanong mo. Sana nakakuha ka ng idea at nakatulong ako sa iyo. Maraming salamat sa inyong pag-comment at suporta sa aking mga video, sa inyong panonood. So, kung nagustuhan niyo yung mga ganitong topic, paki-press ang like. Mag-comment lang kayo sa baba. Mag-comment lang kayo sa comment section kung ano pa yung mga tanong niyo about this topic. Paki-share nyo na rin para makatulong ako sa iba. At huwag kalimutang mag-subscribe at pindutin ang bell button para updated ka sa mga video na i-upload ko. Thank you for watching and God bless ating lahat.